So ayun mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers na isa sa mga isa sa mga kukula tawag dito, isa sa mga puputakti sa mga anti-Duterte. May nakita akong post. Isang post ng isang Laos. Isang artistang Laos na ilang dekada na pong hindi na pag-uusapan ng kanyang pangalan. Na ngayon po ay nagpapapansin at nakikisawsaw sa usaping politika. Hindi ko po akalain at hindi ko po alam kung ano pong nakain or na-hit nito. Na bakit umiepal to ngayon sa usaping politika. Napakalayo po ng agwat ng showbiz at ng politika. Hindi ko po alam bakit napadpad siya rito. So eto, may katanungan netong artistang to mapatungkol sa mga Duterte. Oo, at mamaya nyo malalaman yan sa dulo ng video natin. At eto, Attorney Disbar. Attorney Disbar. Attorney Disbar Harigadun. Harigatu. Gago! Sinabihang adik si Marcos. Naku po. O in fairness, matagal-tagal na nanahimik si Larry Gadon. Bakit kaya nananahimik si Larry Gadon? Siya ba ay pinatahimik na ng kanyang boss dahil wala namang kwenta ang pinagsasabi niya? O sadyang nananahimik siya dahil nasusupalpal niya or nalalaglag niya ang kanyang mga bossing? O dahil wala naman talagang kwenta ang pinagsasabi niya? At syempre, bago natin simulan yan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Araw-araw. So eto, may papanoorin muna tayo dito. Tawang-tawa ako dito. Sobrang tawang-tawa ako dito. Pero, ayan, hindi pala, sa susunod pala na video to. May muna tayo. May si BP Sara naglabas na po ng kanyang saloobin. Ang kanyang, ito po yung kini-question po ng mga mambubutas kay BP Sara, Kini-question ng mambubutas at pinakita na po ni BP Sara kung ano ba talaga ang nangyayari or kung ano ang kinakahinatnan ng pondo na hinihingi ng Office of the Vice President. Bago tayo magpunta dun sa mga main topic natin, eto muna, panoorin natin to. At syempre, wag nyo naman i-skip ang ads. At baka may free pa kayo dyan, may join button tayo dyan na pwedeng nyo pong i-click. Wala pong magbabawal ho sa inyo, walang magbabawal sa inyo, napaka-free po niyan. Eto, panoorin muna natin to. Play this. Isang barikang political strategist ang kumestyon ngayon sa timing ng Kamara sa napapabalitang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang balita ni MJ Mondehar. August 2023 pa lamang nang palutangin na ng Makabayan Bloc ang posibleng paghahain ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito kaugnay sa issue ng 125 billion confidential funds ng OVP noong 2022. Mismong si VP Sara na ang nagkumpirma na mayroon ngang bantang impeachment laban sa kanya. At ang pagpapaimbestiga ng Kamara sa Office of the Vice President ay para maghanap ng butas. Ngunit para sa political strategist na si Professor Malutikia, questionable ang timing kung itutuloy ng Kamara ang impeachment. Assuming ma-file nila ang impeachment, papasok tayo simula October 1 sa political season. Kasi magfa-file na ang mga candidates. Gugustuhin nyo ba na iipitin nyo ang Vice President? Na magkakaroon siya ng titindigan para gawing political issue ito? At kung mangyari ito,
mas kakampihan ng taong bayan si VP Sara. Ayon kay Tiquia, nasa 1/4 na raw ng House of Representatives ang sinasabing susuporta sa impeachment. Samantala, hindi naman inaalis si Tiquia ang impact ng Duterte-Duterte tandem na VP Sara at former President Rodrigo Duterte. Lalo pat ang dalawa ang nakikita ni Tiquia na subject ngayon ng mga investigasyon sa Kamara. Ani Tiquia, si dating Pangulong Duterte, ang target sa EJK at POGO investigation ng House Quadcom Committee. In a scenario na magsama yung dalawa under one political party, sa tingin ko, magkakaroon ng problema ang administrasyon kahit na sila may machinery at may pondo. Sa kabila nito, nakikita naman ni Tiquia na mulat na ang mga Pilipino sa mga nangyayari sa politika. Malayo raw ito sa tugon na hinahanap ng taong bayan sa mga pangunahing isyu ngayon sa bansa. Kasi ang hindi nila nakikita ang galit ng mga botante. Wait lang ito ma-stop ko lang kayo, no. Di alam nyo, totoo yung sinasabi dito ni Ma'am Malu Tequila or tequila, ano ba? Pasensya na kung mali yung bigkas ko na apelido nyo. Di totoo naman totoo naman yung sinasabi niya rito na mas hindi nga pinapansin yung tunay na problema ng Pilipinas ng mga katod ito ng mga katod lang ng House Representative na yan at kung sino-sino pang mga politiko, no? Talagang hindi nila napapansin, nakapokus lang sila kung saan pwede nilang masiraan ng mga Duterte. Doon lang sila. Kasi ito akala kasi nila, feeling nila tuwang-tuwa ang mga Pilipino habang sinisiraan si VP Sara. Feeling nila yun. Malakas silang magpiling eh. Puro lang sila feeling. Pero ang totoo po niyan, ultimong mga supporters nila ay nakakahalata na bakit puro na lang Duterte? Bakit puro na lang Pogo? Bakit puro na lang AJK? Ang dami-dami problema ng Pilipinas. Yung mga pader namin nabubulok na sa kakabaha. Nabubulok na sa paulit-ulit na ulan. Asan na yung flood control? Asan na yung mga pinangako nyo? Di ba sa may 5,500 flood control tayo na ginagastosan ng 1.4 billion na araw-araw? Tapos ngayon, bakit wala? Kaya alam niya, hindi lang tayo mga Duterte supporters ang nakakahalata niya, kundi pati na rin mismo yung mga supporters ng administrasyon na hanggang ngayon iilan na nga lang kayo nagsama-sama pa kayo mga tanga. Gago! Kaya totoo itong sinasabi to ni Ma'am Malu Tequila no? Kaya approve sa akin to, no? So yun, tuloy natin. Yung voters are angry because of what we are seeing here. No? Galit ang botante dahil nakikita natin nanloloko ang ating mga nahalal, ang taas ng korupsyon, ang serbisyo publiko ay napakapangit, at tuwi na lang uulan, may baha, tuwi na lang rush hour, antindi ng wala kang nararamdamang gobyerno. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondiha, SMNI News. Wala naman talaga nararamdaman eh. Sino ba nakakaramdam na may gobyerno? Meron pa ba tayong gobyerno? Meron pa ba? Parang ang gobyerno. Alam niyo, sa totoo lang mas tinitingala pa ng taong bayan si VP Sara kaysa kay Marcos. Mas ginagalang parang taong bayan si VP Sara kaysa kay Marcos. Di sa totoo lang, no? At saka yung about dyan sa impeachment nila na yan, alam ko hindi, plano nila yan, pero hindi nila agad tatapusin yan. Hindi nila agad tatapusin yan dahil mawawalan sila ng panakipbuta sa mga kabulastugan na ginagawa nila dito sa bayan natin. Kapag nawala yung usaping about impeachment at mga confidential fund, JK na yan, or yung Pogo na yan, inang yan. Easy, mumura ka na naman eh. No, kapag natapos yan lahat, wala na silang panakipbutas. Kaya ang gagawin nila, pinapahaba nila ng pinapahaba yan. Katulad lang sa Pogo. Speaking of Pogo, Mayor Alice Go, kung talagang lumabag sa batas si Mayor Alice Go, bakit hindi kasuhan? Bakit hindi idaan sa korte? Bakit ayaw pakasuhan sa korte?
Diba? Bakit, sige, sabihin na natin, ikaw ang leader or reyna ng illegal na pogo dito sa bansa natin. E di, pakasuhan nyo. Ikulong nyo. Diba? Hindi yung araw-araw, house hearing, binababoy nyo yung tao doon. Ako, ayaw ko din sa pogo dahil sugal yan. Ilang beses ko nang sinabi yan sa mga vlog namin ng Banateros na never kaming sa tutusin marami hong nag-o-offer sa amin yung 1xBet at yung iba't ibang mga sugal na binababayaran kami para i-promote lang sa mga vlog namin. Pero hindi namin tinatanggap dahil ayaw nga namin yan. Yung pogo, sugal din yan, no? Online na casino gaming yan. So ngayon, doon sa abot sa pogo, ayaw din namin yan. Pero ang kini-question namin dito is, bakit parang paulit-ulit lang na binababoy etong si Alice Go at yung mga marami nang nadamay din eh. Ulit-ulit na binababoy, meron pang yung dahil sa hopya. Durin mo dahil lang sa hopya, kung ano-ano pinagsasabi mo. Meron pa dun sa video na si Jinggoy na sinagot naman siya ni Alice Go tapos sinabihan niya sinungaling si Alice Go agad. Hindi namin pinagtatanggol si Alice Go pero sana iayusin naman. Siyempre una-una tao din yan. Natutusin. Ang dami nang nabunyag, lahat na naladlad na yung pagkatao ng tao sa social media. Mababayaran nyo ba? Kung halimbawa na biglang si Alice Go ay talagang mapatunayang walang sala sa pogo, malilinis nyo ba yung utak ng mga tao na nangusga kay Go? Hindi, di ba? Hindi nyo malilinis yun. Mananatili sa utak nila yun. O katulad lang, speaking of mananatili sa utak, katulad lang nung awayan ng Aquino at Marcos, di ba? Na tinanim sa utak natin na ang Marcos ang magnanakaw sa Pilipinas. Magulat-gulat tayo, parehas lang naman pala sila. Gago! Di ba? O gulat tayo na pare-parehas lang naman pala sila mga magnanakaw. Kung nga awayan pa sila ng awayan pala, nag-aaway dahil para walang pumalit sa mga torno nila. Walang pumalit sa sa gobyerno, gusto nila sila lang. Masaklap pa nun, parang palabas lang pala yun. Yun yung masaklap dun. Na yung nangyari na issue kasi biruin nyo ang dami na hong nakaupo. Ang dami na. Speaking of Aquino, nakaupo na si Cory, nakaupo na si Noynoy. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila nabibigyan ng hustisya kung hindi talaga nila maituro kung sino talaga pumatay kay Ninoy Aquino. Diba? Hanggang ngayon, wala pa rin yun. Hindi pa rin mapatunayan. Marami silang ginawang propaganda na para para mapagtakpan yung kanilang pagnanakaw sa kaban ng bayan natin. Na di tas magugulat tayo ngayon, kampi-kampi na sila. 'Di ba? Nagulat tayo na si Lisa Araneta Marcos ay isa palang kamag-anakan pala na Aquino. Doon pa lang lumalabas na parang pinaglaruan lang tayo, parang ito ay isang malaking palabas lamang. O katulad niyan sa Pogo, pwede rin mangyari yan sa Pogo. Issue ng Pogo, yung si Alice Go, pwede rin mangyari dyan na talagang palabas lang pala yan. Tapos bandang uli, ibabagsak lang pala kay PRRD ang issue na yan. Pwedeng mangyari yung mga ganyang bagay, no, mga banateros. Kaya kailangan talaga natin may kaya napakalaking bagay ng mga DDS vlogger, especially to banateros, dahil dito nyo nalalaman yung tunay na balita. Dito nyo nalalaman kung ano yung dito nakakapagbuo tayo ng analisa na talagang may posibilidad na mangyari. O katulad lang yung kagaya ng sinabi ko kanina lang na about sa Pogo, na baka mamaya palabas lang to at bandang huli si Duterte lang pala talaga ang punteriya dyan. Bandang huli tuturo niya si Duterte ang pinuno. Alam naman natin na ang kalakaran ngayon lahat ng issue sa Pilipinas, para lang wag mapansin ng mga Pilipino puro lang Duterte ang gusto nilang sisihin ng taong bayan. Samantalang tapos na ang termino ni PRRD. Samantalang si Marcos na ang nakaupo sa gobyerno natin na dapat siya ang sisihin
Ngayon, para hindi siya masisi, gagawa siya ng palabas para ang mga Duterte ang sisihin ng taong bayan. Lalo na yung pogo na yan. Oh, 'di ba? Maraming ano eh. Maraming pwedeng gawin, maraming pwedeng gawin para pwedeng propaganda lang, no. Napakadami, super duper dami na talagang alam mo 'yon na parang mapapailing ka na lang. Papailing ka na lang na, uy, bakit tawag dito, bakit parang ganun. Yung talagang problema ng taong bayan, hindi nila binibigyan ng aksyon. Pero yung tapos na ng mga issue na, eto lang kapag napatunayan ba na si ang mga Duterte, pag napatunayan ba na alam naman natin na hindi naman nila ginagawa yan, na halimbawa ay may nilabag sa batas sa human rights nung nakaraan nung dating war on drug, mababa ba ang presyo ng bigas? Di yun yung pinagtataka ko eh. Bababa ang presyo ng bigas, bababa ang giginhawa na ba ang pamumuhay ng bawat Pilipino? Yun yung pinagtataka ko dito eh. Na matagal ko nang tinatanong sa administrasyon na sana pag napatunayan nyo ba yan, may mangyayari sa Pilipinas? Di ba wala? Yan yung pinakamalaking katangahan ng gobyerno na pinagagawa ngayon. Ang daming pwedeng harapin na mga problema pero hindi nila iniintindi. Nagduduran-duran. Duran-duran. Ito, idugtong na rin natin to, no? Impeachment kay Sara. Boomerang kay BBM. Urong ang buntot sa plano ni BP Sara. Panalo. Play natin to. Kaya pala todo ang kanilang pagsusubikap na ma-impeach si Vice President Sara dahil nga isang threat itong si VP Sara na kapag na-impeach si BBM ay ang papalit ay walang iba kundi ang Vice Presidente. Ito ang pagbubulgar ng Totoo naman yun eh. Kapag na tuluyang ma-impeach si Marcos Jr. dahil wala hanggang ngayon, magti 3 years na hong nakaupo sa gobyerno natin, hanggang ngayon wala naman nagagawa. Puro lang salita ng salita sa SONA. Pag hinanap natin, sabihin niya, I don't talk about it. Gago! I don't wanna talk about it. I'll run my heart. Diba? Kaya nga may posibilidad na ma-impeach yan si Marcos. Tapos, pag na-impeach si Marcos, papalitan ni VP Sara. So sino magiging vice president si Tamba? Pwede ba 'yon? Pwede ba 'yung ganoon? Halimbawa yung hindi naman na-impeach yung vice president na umakyat siya sa pagiging presidente. Pwede ba 'yan? Pwede? Okay, tuloy natin. isang certified DDS na si Tio Moreno. Hindi lang kasi ito usapin ng Marcos versus Duterte dahil nakaabang ang mga kakamping at dilawan. Kaya Tsaka ito hindi naman na talaga to Marcos versus Duterte. Marcos versus versus sa buong mamamayang Pilipino dito sa Pilipinas. Yun talaga yung realidad dyan. Yun talaga yung totoo. Marcos versus Pilipino. Versus Pilipinas na ho. Versus simpleng mamamayang Pilipino na. Hindi, wala na. Sa tutusin, etong nakikita nila. Kaya nga patuloy nilang pinapatagal tong issue na to. Kasi nga, para mapansin, para masabi ng ibang mga Pilipino na ay, Duterte Marcos lang yan. Pag hindi pagkakaintindihan lang yung mga yan. O yan ang gusto nilang itatak ng mga Pilipino sa utak nila. Pero hindi naman tanga yung ibang Pilipino eh. May mga nakakaintindi talaga dyan. Kagaya nga niyan na talagang kahit ako, masasabi ko na hindi to Marcos versus Duterte. Marcos versus sambayan ng Pilipino na to. Yun talaga yung totoo. No, kaya nga hanggang ngayon tas yung kakamping, yung mga dilawan,
Alam nyo, ganito nga, paulit-ulit ko nang sinabi, sa ngayon, kumakampi ang mga dilawan sa mga Marcos. Kumakampi ang Pinklawan sa mga Marcos. So, nagkakaisa sila. Dahil hindi kakayanin ng Marcos ang Duterte ng mag-isa. At hindi rin kakayanin ng dilawan ang Duterte. So, ang ginawa ng dalawang kupal ka ba? Gago! Yung ginawa ng dalawang kumag na grupo or ng dalawang panig na yan ay nagsanib puwersa para pabagsakin ng mga Duterte. Oo, yan, no? So ngayon, etong dilawan, alam naman natin ang utak ng mga hinayupak na yan. Pagkatapos, halimbawa, na madurog nila or mapabagsak nila ang mga Duterte. Halimbawa, pero hindi naman mangyayari yan eh. Gago! In your dream, motherfucker. No, hindi yan magagawa nila. So kapag natapos na nila na durugin, sirain ng mga Duterte, isusunod na naman na nila diyan yung Marcos. Kung hindi totoo, kung talagang totoo yung kanilang bangayan. Pero kung yan ay talagang simulat sa pool pa lamang, ay isang malaking palabas lang, sadyang talagang magkakampi talaga yan simula noon pa. So lahat ng bangayan nila na nangyayari noon, palabas lang. Para kaawaan ng taong bayan ng Marcos. Kasi alam nila na mabibisto ang pangungurakot at pangnanakaw ng mga dilawan sa kaban ng bayan. Kaya ang ginawa nilang strategy is kaawaan ng Marcos para pag dumating yung panahon na sawa na sa kanila, sawa na ang mga tao sa mga dilawan, Marcos ulit ang papalit. So, partido pa rin nila. Gago! Ganon kalupit ang nakikita ko dyan. So, tuloy pa natin. Kaya habang maaga pa lang ay tatanggalin na nila si VP Sara dahil ganoon na lamang kadaling tanggalin si BBM sa pagkapresidente. Hindi, etong impeachment kay BP Sara, totoo yan. Nagpa-practice yan. Totoo yung sinabi ni BP Sara na yan. Pero hindi pa ngayon. Dahil kapag ginawa nila agad na in-impeach na nila si BP Sara, mawawalan sila ng panakipbutas sa mga kabulastugan nila sa gobyerno. Kaya hindi pa papahabain pa nila yan. Gusto pa nilang gusto pa nila yung pahabain para mas para mas mahaba pa yung pagnanakaw nila sa kaban ng bayan. At kung sakali man na ma-impeach si BP Sara, kahit na mayor na lang yan o kahit pangkaraniwang tao na lang yan, kasi PRRD nga pangkaraniwang tao na nga lang, ginigipit pa nila eh. 'Di ba? Kahit pangkaraniwang tao na lang si PRRD, hinahabol pa nila. What if pa si BP Sara? Ngayon nga lang na Vice President yan kung gipitin nila, wagas. Paano pag pangkaraniwang tao na lang yan? Hindi mas lalo nilang gigipitin yan. Diba? Kaya nga totoo yung sinabi dati ni BP Sara na kahit mayor ako, kahit wala na ako sa pagiging vice presidente at kahit normal na lang akong tao, hahabulin pa rin ako ng mga putang ina yan. Gago! Nanggigil. Diba? Hindi nagmura doon si BP Sara. Sorry sariling version ko yun. No? Sariling version ko yun. Huwag kayong pala kay Mero. No, ganun yan. Hindi na natin tapusin itong video na to, masyado nang mahaba. So eto, may papakita ako sa inyo na isa sa mga paka-emero. Ito pala, yung sinasabi ko kanina yung about kay BP Sara, yan Okay, nasaan na to? Yan, OBP, Satellite Office. Abot kamay, dulo ng Pilipinas. Palakpakan na. Wala pala akong sound effects na palakpakan dito. Ba't puro mura kasi yung sound effects ko rito? Agarang serbisyo at layunin na makamit ng Office of the Vice President or OBP sa mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan. Kaya mas binigyan pansin nito na malapit sa ating tanggapan sa mga tao na pamamagitan ng pagbuo ng OBP Satellite Office sa iba't ibang
bahagi ng bansa. So ito yung sinasabi ni BP Sara, no. Ito yung isa sa mga paggagamitan ng mga projects na yon na hinahadlangan ng mga punyetang congressman. Gago! O ayan yun, no, mga satellite para sa kabataan. So lahat yan para sa kabataan at makakatulong sa kabataan. Hindi ko talaga halos mapagtanto, mapagkalkula sa utak ko na bakit hanggang ngayon ay pilit nila itong hinahadlangan. No? Nakakatulong naman yan para sa mga kabataan, di ba? Tingnan nyo. Walang mali dyan sa ginagawa ni BP Sara na yan. Kaya hindi ko talaga alam kung talagang bakit pati yung nakakatulong ay ano pa nila, tawag dito, kinu-question pa nila. Samantalang yung kayamanan ng mga congressman, hinahayaan lang nila magpayaman. Gago! So eto, pag-usapan na rin natin to. Eto na. Sorry. Eto. Ito yung hepal. Ito yung sawero. Ito. Ayan, ay gwapo. Ito, Rominic Sarmenta. May katanungan lang si Sir Rominic. May nagtatanong lang naman. Sabi niya, tanong lang. Tanog. Kulang pa nga ng N eh. Tanog lang. Bakit yung mga pinaghahanap ng batas madalas sa Davao natutuntun? Maganda ba talagang taguan ang Davao o may tumutulong magtago? Sabi sa post ni Rominic Sarmiento. Sarmienta pala, sorry. Gago! Ganito kasi yan, Rominic. Alam mo, sa totoo napakarami pang mga pinaghahanap. Hindi pala. Maraming mga lumabag sa batas na yung iba ay congressman pa nga eh. At yung iba, andyan pa nga sa zona eh. Yung iba nga convicted na. So nandun, no? Ang ganda sana nung tanong mo, Rominic Sarmiente. Kung nagkataon lang na ang tinanong mo bakit yung mga lumabag sa batas ay madalas makita sa gobyerno? Gago! Yung dapat ang ganda sana na panalo na sana yung komento mo na ang tanong mo dapat, bakit halos lahat ng lumalabag sa batas ay nasa gobyerno? Kagaya lang nila Franz Castro, di umano PDAP scam Benny Abante, at di umano Saldico, di umano Luis Citro, at marami pang iba. Gago! Dapat yun ang katanungan mo. Tsaka ito pa, anong tinutukoy mo magtago? Sino yung tinutukoy mo na nagtatago sa mga pinaghahanap sa batas? At ito speaking of pinaghahanap ng batas, bakit may napatunayan na ba ang batas na nagkasala sa kanila? Unang-una si Pastor. Hindi naman convicted si Pastor. Hindi naman napatunayan ng batas na nagkasala si Pastor. Ang ano lang siya, talagang tutusin, hindi nga totoo yung nahuli daw siya ng PNP. Isang malaking kalokohan na naman yun. No? Tsaka ito, Rominic tuloy, no? Romnick, kung halimbawa, try mo pumunta ng Davao. Tapos puntahan mo si Mayor Baste Duterte. Tapos itanong mo yan. Gago! Kung may bayag ka. Hindi itatry natin kasi nagtatanong siya Ang unang-una mong tatanungan yan, Sir Romnick, kung totoo man to, kung ikaw man tong nag-post na to, no, yan, may pangalan naman, no, Romnick Sarmenta. Ayan, no, may sa Twitter ata to, or sa X, no? Ipunta ka ng Davao. Magkano lang naman ng pamasahe sa Davao? 12,000, may mas mababa pa doon. Kayang-kaya mo na yan, artista ka naman. Kayang-kaya mo naman yung punuan yan. Ngayon, punta ka doon sa magpa-schedule ka kay Mayor Basti Duterte. Itanong mo yung tinatanong mo. Kung hindi basag yung bunganga mo. Gago! Ay, hindi naman, no? Hindi, kung talagang may yagbul ka, Romnick Sarmenta, tanong mo yan doon. Punta ka doon sa Davao, tanongin mo yan na bakit doon na
Doon madalas sa Davao natutuntun yung mga nagtatago. Tsaka anong sinasabi mong mga? Anong sinasabi mong madalas? Ha? Anong sinasabi mong madalas sa Davao? Ang pagkakaalam ko, ang nagyaring ano lang doon si pastor lamang. Tsaka hindi naman nagtago yun. Oo, nandun lang naman talaga yun. Matlumuwa. Bakit? Tiga saan ba si pastor? Tiga Davao yun. So, hindi siya nagtago. Nandun lang din talaga siya. Diba? Kaya wag kang Alam mo, Sir Romney, kung ikaw man tong nag-post na to, minsan ng pagiging laos, ganyan talaga buhay ng artista. Oo, pag wala nang gustong manood sa'yo, kahit dito sa YouTube, pag wala nang gustong manood sa amin, tinatanggap namin yun. Hindi porket gwapo, kaya nga sabi dito sa post, asan na yung sabi dito sa post? Kaya nga sabi dito sa, wait lang, asan yan? Paano ba to? Oy. Ay, nawala. Wait lang, ano yung lumabas na yan? Saan na yun? Nawala tuloy, buisit. Sabi nga dito sa post, tingnan mo babasahin natin yung post dito ng post na to. Ito, yan. Sabi nga dito, 'di ba? Yawag caption, uy, pagbobo dapat mabait. Pag mayabang dapat magaling. Huwag pagsabayin ng yabang na bobo. Totoo naman 'yon, ha? Wag talaga dapat pagsabayin, no. Sabi eto, magbasa tayo ng comment. Gagawin natin ng caption, pag pangit dapat mabait. Pag gwapo dapat maangas. Maangas na gentleman. Pag sabayin ang kapangitan sa kaangasan, iba ang mixture, laos pa. Gago! Eto ba, di ba natukhang many siya sa una? Ay, natukhang ba to? Gago! Ayun, kaya, okay, gets ko na. Di nga totoo, natukhang pa, na ano to? Kasama to sa tukang dati? Gidibdib niyang husto, hindi makamove on. Sabi ni Christine Peria. Na ano pala siya? Nasama pala siya sa mga kaya naman pala nagagalit eh. Alam nyo, dito sa Pilipinas, kaya galit ang ibang mga sa mga Duterte. Dahil alam mo na, mga adik, gano'n. Wala na may ibang galit dito sa mga Duterte, mga adik lang. Tsaka yung mga dugyot supporters ni Marcos. Yun lang mga galit ka sa mga Duterte. O ngayon, kung halimbawa dati napasama ka sa drug list, sa watch list, hindi kasalanan ng Duterte yung kasalanan mo yun. Tigilan mo kasi ang hayop ka. Gago! Diba? Kung sakaling si Romnick nga itong nag-post na to, so yun pa, ito pa, may isa pa tayo dito na kung saan ay bakit pinagsigawan, may napanood ako, tawang-tawa ako dito. Sabi ko, ba't inamin mo? Di mo man lang muna pinatagal. Di mo muna inantay yung impeachment kay bossing mo. Talagang pinagsigawan mo na agad na addict siya. Eto, panoorin natin, Dito ko talaga masasabi na si Presidente Bongbong Marcos ay sobrang adik. Di ba? Gago! Dito ko talaga masasabi. Bobo talaga ka. Kaya kaya pinatahimik na to kaya hindi na to pinagsasalita. Tignan nyo, hindi na nagsasalita si Larry Gadon. Nakita pa kayong video. Diba dati epal ng epal yan? Wala, napapahamak yung boss niya sa kanya Adik! Dito ko talaga masasabi na si Presidente Bongbong Marcos ay sobrang adik. Adik! Diba? Inulit-ulit niya pa. Yun yun, So yun, mga kabiyaya, mga banateros. Anong masasabi nyo at mga komento nyo rito sa video nito? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw at pakipindot naman yung join button dyan kung gusto nyo maging isa at lehitimong fans si Jay Guevara. At syempre, may super thanks din yan. Bahala na ho kayo. Gago! Pinaalala lahat. Ano to, live?
Baka sabihin nila namamalimos tayo, no? At ayun, maraming salamat at ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Duterte lang sa kalam. Yan ang Banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.